Hello mga kapatid. Andito na naman po ako para po magpaalala po sa lahat dahil nga po sa nangyayari po dito sa mundo natin na halos po ang buong Pilipinas ay naapektuhan na po ng lindol. So alam niyo po mga kapatid, sa bawat pagmulat pa lang po ng ating mga mata ay binibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo po ay magbalik loob, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, tayo po ay magpatawad. Dahil kung ano po yung pagpapatawad na ginawa natin sa ating mga nakagalit, mga nakaawa, yung mga mahal natin na sumama po ang loob natin, na katampuhan po natin, or mas higit pa pong kasalanan ang ginawa sa inyo, ay patawarin na po natin mga kapatid. Hindi po natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Lahat po tayo ay mawawala dito sa mundo. Lahat po ay maglalaho. Lahat po ng nakikita ng ating mga mata ay maglalaho. Kahit po tayo ay maglalaho. Ngunit hindi natin alam kung kailan to darating at kung anong oras, anong panahon mangyayari mga kapatid. Wala po tayong dapat gawin ngayon kung hindi unity na prayer po o word prayer po para po sa kaligtasan ng ating bansa, ng ating buhay, ng ating mga mahal mga kapatid. Hindi pa po huli ang lahat, ang Panginoon po ay mapagmahal. Sobrang mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid na minsan ginagawa ng ating Panginoon yung mga bagay na tayo ay mahirapan, masaktan upang lumapit tayo sa Kanya, upang iparamdam niya yung pagmamahal niya, upang gumawa siya ng miracle o himala sa ating buhay para po makilala natin na siya po ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya po yung nagbayad ng ating mga kasalanan, dahil kung hindi po sa kay Jesus Christ ay wala na po tayo dito sa mundo. Sobrang mahal na mahal po tayo ng Panginoon dahil binigay po niya ang kanyang nag-iisang anak para po sa ating mga kasalanan. So bakit hindi po natin ibalik yung pagmamahal natin sa Panginoon? So mga kapatid, sa panahon ngayon, kailangan po natin ng panalangin. Panalangin yun po yung napaka mabisang paraan sa ating gagawin ngayon sa panahong pahirap na po ng pahirap. Hindi po natin alam, mimiya o bukas meron na naman pong lindol na magaganap. Dahil nga po nagising na po yung o naging active na po rin yung mga bulkan, na isa rin po yung na pwedeng maapektuhan po tayo, yung pong Bulkang Mayon tsaka Bulkan Taal po sa Pilipinas. So, forgiveness and repentance po mga kapatid, magpatawad po tayo at tayo po humingi ng tawad. So samahan niyo po akong manalangin mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakatanggap sa ating Panginoon, or hindi niyo po nararamdaman ang presensya ng Panginoon o God Holy Spirit na nararamdaman nyo araw-araw. Grabe po yung feeling na mararamdaman nyo pag ito po ay yung nai-encounter araw-araw. Andito po ako sa inyo para po i-share yung kabutihan ng Panginoon, dahil ako po ay binago niya. Binago niya po ako sa kabila ng aking karumihan mga kapatid. So bilang binago ng Panginoon, gusto ko pong i-share sa inyo yung pagmamahal ng Panginoon, na sobrang mahal po tayo ng Panginoon. Ano man po yung ating kasalanan, ano man po yung nagawa nating mga kaimuralan, tayo po'y papatawadin po ng ating Panginoon, dahil tayo po'y mahal na mahal ng Panginoon. Ginawa na po niya ito 2,000 taon na siya po ay pinahako sa krus. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya po hindi pa po huli ang lahat. Sabi po ng iba, ngayon lang kayo tumatawag kasi nangyayari na ito sa mundo. So, huwag niyo pong isipin yung mga sinasabi ng mga tao. Importante nang gagaling po sa puso yung prayer natin. Totoo tayo sa sarili natin, totoo tayo sa Panginoon. Yun po yung importante. At hindi po tayo maliligtas ng mga religion. Maliligtas po tayo ng relasyon natin sa Panginoon. Yun po ang importante, nang makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon. So po, sabayan niyo po akong manalangin mga kapatid, sa lahat ng makakita at makakarinig ng aking video ay samahan niyo po ako. So Panginoon,
Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan mula po pagkabata hanggang sa mga oras na to. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nagtampo, nalungkot, nagsinungaling, sumama ang loob. Patawarin niyo po kami kung kami po ay hindi nagpapatawad, nagmumura. Mga kasalanan na nagmumula sa isip, sa puso at sinasabi. Patawarin niyo po kami kung kami po ay na-addict sa mga sugal, sa mga drugs, sa pag-inom, sa mga bagay na imoralidad, pangangalunya, pakikiapid. Patawarin niyo po kami, Lord God, kung kami po ay naniwala sa mga Diyos-Diyosan, sa mga mananawas, sa mga espiritista, sa mga psychic healer. Patawad po, Panginoon, dahil hindi po namin alam ang aming mga ginagawa. Patawarin niyo rin po kami kung kami po ay naniwala sa mga horoscope, sa mga manghuhula. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nalinlang ng mga pornography, mga kahalayan, mga sexual na hindi po namin alam, pag-aabuso sa aming mga katawan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga bagay na hindi po namin alam ang aming mga ginagawa. Pumasok ka po sa puso namin, Panginoon. Tinatanggap ka po namin bilang aming Panginoon, manggagamot at tagapagligtas ng aming buhay. Niaalay po namin ang aming buhay sa iyo, Lord God. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo upang mahugasan po ang lahat ng aming mga kasalanan. At isulat niyo po sa buhay ng aklat ang aming mga pangalan sa pupo ng aming mga mahal sa buhay. Sa mga oras na to, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon. Ngayon, anak na ako ng Diyos. Anak na ako ng Diyos. Anak na ako ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. So, manalangin po tayo lagi. Yun po ang aking laging gustong ipapos sa inyo, mga kapatid. So, ingat po lagi and God bless.